ating Panginoon at sa lahat ng kapatiran. Pwedeng palakpakan ang ating Diyos na buhay. Amen, 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 amen. Ako ay nagagalak dahil pinahintulutan uli ako ni Pastor Kairos na magbigay o magmensahe sa araw na ito. Bago po ang lahat, sa lahat ng mga mothers, Happy Mother's Day. Sino mga senior citizen dito? Praise God. Ako ay nagagalak dahil sa tanda nating ito, kasama pala ako, nananatili pa rin tayo sa Panginoon. Wala tayong katatakutan pag alis natin sa mundong ito dahil alam nating maganda ang ating pupuntahan. Buhay na walang hanggan. Amen. Pwede bang tumayo yung lahat? Pakibasa yung Isaiah 54 verse 11. 1, 2, 3. O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapigatan. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin mo yung mamahaling bato. Sige po, Ruby, ang gagamitin. Yung mga tore, batong maningning ang iyong pintuan sa mga pader ay mga hiyas na makina. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila ay nagiging payapa at uunlad ang buhay. At pagtatagin ko ng katwiran. Maging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin, ngunit mabibigo ang sinumang sa iyo ay lumaban. Ako ay lumikha ng mga panday na nagpapaapoy sa baga at gumagawa ng sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit sa mga sandata upang pumatay. And lastly, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko ay aking ipagtatanggol at sila ay bibigyan ng matong bahay. Sinabi ito ni Yahweh. Pwedeng umupo tayong lahat. Sa binasa po natin, sino pong nakakaunawa, nakakaintindi ng buong sinabi doon sa Isaiah 54 verses 11 to 17? Meron bang isa dyan? Kung ano ang ibig sabihin? Actually, sa simulat sa Paul, sa opening prayer, sa Bible study, sa praise and worship, at ngayon nga, iisa ang mensahe. Tunay nga na ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumikilos sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. Amen pa po? Amen po ba kayo dyan? Amen. Mukhang mahina. Amen po? Ako'y naniniwala na ang Espiritu ay kumikilos sa ating mga buhay. Lalong-lalo na sa mga oras na ito. Dahil last week, nung sinabi ko kay pastor na kung magbibigay ng mensahe, nasa isip ko na kung ano ang ibibigay. Nagtugma-tugma doon sa opening prayer natin, sa praise and worship, at sa Bible study. So, naniniwala ba kayo na isang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa atin? Amen. Amen. Praise God. Praise God. Pwede tayong tumayo uli. Ipanalangin po natin ang mensahe ng Diyos. Father God in heaven, through the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Redeemer, our Savior and Lord, the way, the truth, and the life, and with the guidance of your Spirit, who is dwelling in us, I give you thanks, Almighty God, for this morning, for the new gift of life that you have given us, for your protection and for keeping us safe and sound.
day and night, especially kung kami po ay natutulog. At sa pagmulat ng aming mga kami ay nagising muli. Ginising mo kami sa aming pagkakatulog. It's a blessing, O Lord God, na kaming lahat na narito ay nagpapasalamat sa panibagong buhay na aming taglay. Na sa aming pagdulog sa inyo, we find mercy. We find grace that abounds, your love that endures forever, your grace, O Lord God, and for making us at peace with each other, at peace with you. Thank you for your Holy Spirit who is working in us, working spiritual things that matters most to you. Maraming salamat for restoring, refreshing our souls, and making us whole again. Maraming salamat po sa mga blessings that you have set for us for today. And we already give thanks, O Lord God, that you are in control of our lives. This is our prayer. In Jesus' name and through the guidance of your Spirit, all we say is Amen. Sit down, Lord. Napakabuti talaga ang Diyos sa ating mga buhay na naglilingkod sa Kanya. Tulad ng sinabi ko kanina, pinupuri ko ang Diyos dahil yung mga senior citizens na katulad ko ay nananatili sa Diyos. Alam nating lahat na pag nawala kami sa mundong ito, may pupuntang kaming buhay na walang hanggan. Amen po kayo dyan? Kaya kayong mga young people, magpatuloy kayo. Gayahin nyo kami mga senior citizens. Amen po ba? Amen. Yung Isaiah 54:17, yung naka-flash dyan sa monitor. Kung ito ay mananatili sa inyong mga isipan at sa inyong mga puso, talagang magkakatotoo ito. Kung babalikan po natin yung binasa natin kanina mula verses 11 to 17, ito ay nagpapahiwatig o itinuturo sa atin ng Diyos na ang kanyang mga generation o yung mga chosen people who are Israelites, walang pinagkaiba sa atin. In what way na walang pinagkaiba sa atin ang mga Israelites? Dahil ang mga Israelites, ang Israel, napakaliit na bansa yan sa buong mundo. Pero tinitira ng mga kalaban dahil sila ang pinili ng Diyos bilang kanyang mga anak. At dahil sa inggit ng mga karatig bansa, binubomba, ginigyera nila ang bansang Israel. Anong pinagkaiba ng mga Israelites sa atin? Bakit itinuro kay Isaiah yung 54 verse 17? Ano ba ang dahilan? Ito ang dahilan, mga kapatid. Kung paano ang Israel na pinili ng Diyos na kanyang mga anak, tayo ay mga anak din ng Diyos. At sa ating pagpananatili sa Kanya, maraming mga taong gustong tayo ay siraan. Gustong akusahan tayong lahat sa ginagawa nating pananatili sa Diyos. Sino bang nakakaranas dito na ina-accuse siya ng kanyang mga mahal sa buhay, mga relatives, mga neighbors, at iba pa? Huwag niyong sabihin na hindi kayo nag-i-struggle sa buhay ninyo bilang mga anak ng Diyos. Napakatahimik ah. Tayong mga anak ng Diyos ay espesyal sa paningin ng Diyos. Amen po ba kayo dyan? Amen. So palapakan po natin ang Diyos
Napakabuti ng Diyos. Napakabait niya sa atin. At ano ba ang dahilan bakit tayo ay ipinarihas sa mga Israelites? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo kanyang nilikha, tayo kanyang itinago sa anino ng kanyang pag-ibig, kaya araw-araw tayo ay pinoprotektahan ng panahon ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung mga challenges sa buhay, mga pagsubok, normal sa bawat isa yan. Pero dahil tayo ay merong Diyos na siyang ating sandigan, na pinagkakatiwalaan, hindi tayo pababayaan anuman ang mangyari. Amen po ba? Amen. Sinong walang problema dito? Nahiya po kayo na magtaas ng mga kamay ninyo? Lahat tayo, kahit hindi ko alam ang problema nyo, may kanya-kanya tayong problema. Ako, nangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi pa rin ako ligtas sa problema. Lahat tayo. Siguro pag namatay na tayo, doon tayo malaya na sa problema. Pero habang nabubuhay tayo, mga kapatiran, lahat tayo ay magdaranas ng iba't ibang problema sa buhay. Amen. Isaiah 54:17 is widely cited Bible verse promising divine protection and victory. Protection and victory. Yung binabanggit ng Panginoon, protection and victory, meron na tayo noon. Hindi lang natin nakikita. Pero kung i-meditate po natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon, ligtas na ligtas tayo dahil naiiba tayo sa paningin ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Often, it is summarized as the weapon formed against you shall prosper. Walang anumang sandata na ginawa na makakapagbigay sa atin ng hirap na hindi natin mapagtatagumpayan ang problema dito sa mundo. O nga, may struggles ang bawat isa. Kung titingnan po natin sa labas, yung kapwa natin nilikha, may mga problema. Pero iba ang approach nila sa problemang nararanasan nila. Ano't ano yun? Ano't ano ang mga approach na ginagawa ng mga taong nasa sanlibutan pag kinakaharap o hinaharap nila yung problema? Yung iba, naglalasing para mawala ang problema. Di po ba? Yung mga walang napag-aralan sa salita ng Diyos, anong ginagawa? Nanggugulo. Yung ibang young generation, dahil mahina pa ang pagkaugat ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay, nagpapakamatay. Hindi po ba? Ano pa ang mga kadahilanan ng mga taong nagdaranas ng mga pagsubok sa labas? Hindi katulad natin, mga kapatid, na pag tayo nagdaranas ng iba't ibang klase ng problema, sino ang dinudulugan natin? Ano ang ginagawa natin? Tayo ay tumatahimik. Katulad ng inawit natin kanina, tinawag tayong maging silensyo. Tinuruan tayo na maging tahimik at maghintay na lamang kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kung gano'n ang approach natin sa ating mga problema sa buhay, masasabi natin, God is working on us. Huwag tayong magtiwala sa sinuman. Kung may problema ka, idulog mo sa Diyos. Huwag sa ibang tao.
Kunwari, yung taong pupuntahan mo, makikiayon sa problema mo. Pero pag nasa likod ka na niya o nakatalikod ka na sa kanya, ipagkakalat ang problema mo. Mali o tama? Tama po. Kaya sa Diyos lang tayo magtiwala, mga kapatiran. Sinasabi pa rito, it ensures believers, as tayo yon, that while challenges and attacks, physical and verbal, may occur, they will not succeed. Hindi magtatagumpay anuman ang mga atake sa atin. Dahil tayo ay covered with the love of God. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit walang-wala na tayo, kahit wala nang lunas sa isipan natin na hindi tayo magtatagumpay, tayo ay pinagtatagumpay ng Diyos. Iba ang ginagawa sa atin ng Diyos dahil tayo ay naglilingkod sa Kanya. Bakit niya tayo pababayaan? Di ba? Iba yung treatment ng Diyos sa ibang taong hindi katulad natin na hindi nagsisilbi sa Panginoon. Kaya isipin lang natin na wala tayong magagawa sa ating problema. May Diyos na nakakakita, nakaririnig ng ating mga daing at hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya kayong mga may problema, pati ako, kay Lord na lang tayo dumulog. Dahil sa tuwing we approach God, we find mercy, di ba? Yung mercy o yung pagdulog natin sa Diyos through prayer, magkakaroon na tayo ng peace of mind. Nararanasan niyo ba yun, mga kapatid? May peace of mind tayo as we pray to God. Dahil sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me. Ang Diyos ang nagsasabi na tumawag sa kanya, hindi tayo. Pag sinabi ng Diyos na call unto me, may problema kang pinagdadaanan. Idulog mo ito sa akin at lahat ng mga bagay na hindi mo alam ay ipapaunawa ko sa iyo. Di ba? Napakabait, napakabuti ng ating Panginoon. Sino bang nagdarasal dito tuwing umaga? Raise your hands. Ipinagpapasalamat na po nating lahat na tayo ay ginising ng ating Panginoon at tayo ay nabubuhay para makita ang ibang mga likha ng ating Panginoon. Amen po ba? At buong araw na tayo ay mamumuhay, alam po natin na hindi natin mararanasan ang mga problemang yon dahil may Diyos tayong pinagkakatiwalaan. Nararanasan po ba, mga kapatid, ang mga bagay na ito? Hello? Lahat ng mga atake sa atin, ang ating kalaban, alam natin kung sino ang ating kalaban, ano? Mga taong nanunod sa atin, mga taong nire-reject tayo, hindi lang mga physical na tao, kundi spiritual, yung kalaban na hindi natin nakikita. At alam nating lahat yan. As God pledges to protect us and it is His promise na pag tayo ay Kanyang hindi pinabayaan sa ating mga problema, minamana pala ng bawat isa ang mga ito. May mana tayo sa ating Panginoon habang tayo nabubuhay. Amen po ba? Kung ang mga taong nasa sanlibutan
ay hindi nila alam ang salitang Diyos, tayong nakakaalam nito, inaari itong manana sa ating Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay, may mana na tayong natatanggap sa Panginoon dahil Kanyang ipinangako na sino man ang naglilingkod sa Kanya, ipinapakita, ipinadarama ng Panginoon ang Kanyang kabutihan sa atin. Kaya magtiwala kayo, senior citizens, mga young people sa ating Panginoon. Nag-iisa yan, pero alam niya nga ng lahat kung sino tayo sa Kanyang paningin. Amen po ba? Amen. In our daily life, we Christians have to use this verse as a daily affirmation or daily affirmation of our faith to overcome fear, anxiety, and challenges at work and at home. Alam po natin, kahit saan tayo magpunta, may mga struggles tayo. Pag nag-iisa tayo, lalong mas may struggle tayo dahil sinusubukan tayo ng ating Panginoon kung hanggang saan yung faith natin. Kung mag-give in o mag-give up tayo sa ating mga struggles sa buhay. Actually, mga kapatid, masaya ang nasa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? May kasiguraduhan tayo na hindi tayo pababayaan. Magka-problema tayo man sa ating mga asawa, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay o sa mga taong nasa paligid natin. Andyan ang Diyos na nagmamatsyag. Hindi tayo pababayaan dahil Kanyang pangako yan, tandaan natin. Isulat natin yan sa ating mga puso, sa ating mga isipan, anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tulad ng mga magulang natin, tayong mga magulang, anong ginagawa natin sa ating mga anak? Wala silang kamalay-malay, pero nakatuon ang ating mga pansin sa kanila. Iniibig natin sila. Kahit ano ang ginawa nilang kasamaan, kahit ano yung mga ikinikilos natin, hindi natatanggal sa ating mga puso ang pag-ibig natin sa kanila. Tulad yon ng pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Na kahit tayo nagkakasala, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng chance para manumbalik loob sa Kanya. Amen po ba? So, yung verse na 54:17 ng Isaiah, lagi po nating tatandaan na walang makakasakit sa atin. Dahil bago pa lang saktan tayo ng ating kaaway, andyan ang Panginoon na lalaban para sa atin. Amen po ba? Magtiwala lang tayo ng lubusan sa Kanya, tumahimik at ating antayin kung ano ang gagawin ng ating Panginoon sa ating mga kalaban. Amen po ba? Kaya lagi nating ipagpasalamat ang anumang sitwasyon sa ating mga buhay. Kung nakakaranas na natin pagsubok, ipagkatiwala na lang natin ito sa Panginoon. Dahil ang kapagsubukan, ang mga challenges, ang mga struggles, yung paghihirap ng loob, lahat tayo meron yan. Depende na sa atin kung ano ang ating gagawin. Amen po ba? Tulad ng sinabi ko kanina, kung hindi tayo nananalangin, wala tayong connection sa ating Diyos, bagamat alam niya lahat ang mga bagay-bagay, hindi naging specific sa Kanyang pandinig kung ano yung mga kahilingan natin dahil hindi tayo nagdarasal.
Iba kung nagdarasal tayo dahil lahat tayo ay sinasagot ng ating Panginoon. Amen po ba? At walang imposible sa Kanya. Kahit posible sa atin, sa Kanya, posible din. Kaya lang, we have to wait. Hindi yung parang nagdidemand tayo na sagutin agad tayo. Isipin natin kung bakit ang mga pagsubok o mga katanungan natin sa ating mga panalangin ay hindi sinasagot ng Diyos. Alam na natin kung ano ang mga dahilan, ano? Maaring tayo pinaghihintay, maaring tama yung mga hiningi natin ayon sa Kanyang kalooban at hindi. Dahil kung ibinigay man halimbawa ang ating kahilingan na ganito, timbangin natin kung bakit hindi ibinigay ng Panginoon. Maring ikakasama natin ito o hindi. Kung oo, ibig sabihin ayon ito sa Kanyang kalooban. At kung hindi man sinasagot ang ating mga panalangin, pinaghihintay tayo. Ibig sabihin ng pinaghihintay, yung ating faith, ang ating pananampalataya, sinusubukan ng ating Panginoon. May mga bagay kasi na hindi natin alam sa ating pamumuhay dito sa lupa na hindi gusto ng ating Panginoon. Maraming mga bagay na tinatanggal sa atin kaya tayo may mga pagsubok sa buhay. At pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, isipin natin kung bakit. Huwag tayong magtampo, huwag tayong magtanong sa Kanya, bakit hindi sinasagot ang ating panalangin. Katulad ng sinasabi sa Matthew 21 verse 7. Tama ba? Matthew 7 or 21? Matthew 7 verse 21 or Matthew 21 verse 7. Sabi ng Panginoon, lahat ng gumagawa ng aking mga utos ang siyang makakapasok sa kalangitan. Paano kung hindi kayo mananalangin? Paano kung hindi kayo tatawag sa Kanya? Paano natin malalaman kung ano agenda ng Panginoon sa ating mga buhay? Only those who obeys the commandments of my Father will enter the heaven. Baka yung mga kinukot nating mga verses ay hindi dumadaan sa mga puso natin. Basta na lang kinukot natin, hindi natin inuunawa na maigi. Kailangan po natin unawaan ito lagi. Pagdili-dilihan natin ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga salita. Amen po? Ba't parang may inaantok? Hindi ko kayo kilala lahat, pero lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya kahit sino ang katabi nyo na hindi nyo kilala, kilalanin ninyo. Ang nasa Panginoon ay walang hiya. Kinikilala ang kanyang katabi. Kaya sabi nyo dyan sa katabi nyo, hoy, kilala kita. Kilala dahil kapwa mananampalataya. Pag tayo nasa sanlibutan, siguro yung mga katabi natin, iniistam natin. Dahil wala tayong concern sa kanila. Ano man ang gawin nila, bahala ka. Pero pag tayo ay nasa piling ng Panginoon, mahalaga ang bawat isa sa atin. Amen? May itatanong pala ako sa inyo. Sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa mundo, pati mga mahal niyo sa buhay, inuupos ba kayo sa ginagawa nating pagdalo dito sa simbahan? May nagsasabi ba sa inyo na yung dinadaluhan ninyo
ito ba ay makakaligtas sa inyo? Makakapagligtas sa inyo? Sinong nakakaranas na dito, mga kapatiran, sa mga bagay-bagay na ito? May nagsasabi ba sa inyo o yung mga, lalong-lalo na ang mga asawa o mga anak, yung dinadaluhan mo, ligtas ka ba diyan? Sabi natin ang totoo. Kasi nung bago pa lang ako, may nagsabi sa akin na burn against. Imbes na born again, burn against. As long as we are living right through the eyes of God, hindi po natin dapat ikahiya ang ginagawa natin. As long we are in the Lord, walang dapat katakutan, walang dapat ikahiya. Amen po ba? Amen. Palakpakan pa naman natin ang ating Panginoon. Kung iniisip natin na habang tayo ay nabubuhay, wala tayong inaasahang mana sa ating mga magulang dahil siguro tayo mga pulubi o mahirap lamang, yung mga nasa sanlibutan ay mayayaman, ikalulungkot siguro natin na wala tayong mamanahin. Hindi yon totoo. Ang makaalam sa salita ng Diyos, ang ito'y kanyang panatilihin sa kanyang puso at isipan, ay mana ito sa ating Panginoon, bagamat wala pa tayo o wala pa ito sa ating mga kamay. Totoo ba o hindi? Mas mayaman ang ipagpalagay po natin na mas mayaman tayo kaysa mga taong may naglalakiang bahay dyan, may naggagandahang mga sasakyan dyan. Dahil ang Panginoon na ating sinasamba, na ating pinupuri, ang siyang may-ari ng sanlibutan ito. Kaya huwag po natin ikalungkot na wala tayong mamanahin pagdating ng araw. Meron tayong lahat. At ito ay pangako na sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sinong may mamanahin sa Panginoon? Oh, ngiti naman kayo dyan. May mamanahin pala kayo eh. Dapat laging masigla at laging may ngiti sa Panginoon. Kahit gaano kababa ang tingin sa atin, ipagmalaki natin dahil nasa Panginoon tayo. Amen? Aanhin natin ang kayamanan sa sanlibutan ito. Mawawala din ito, hindi ito permanent, di ba? Lagi kong ipinapaalala ito sa mga nagmamalaki sa akin na lahat ng mga bagay na meron ka, mawawala yan. Ang mahalaga, nasa Panginoon ka. Wala ka mang yaman dito sa lupa, may yaman ka naman sa langit. Amen? Huwag niyong ibababa yung mga labi niyo dyan, ha? Amen. Dito pala sa verse na tinatalakay po natin, to mention close to this section where ikinukumpara natin ang ating mga sarili ay nangyari ito sa buhay ni Propeta Isaiah. Ito ay gustong ipakita ng Diyos kay Propeta Isaiah na walang imposible sa kanya. Although ang Jerusalem, ang bayan na kanyang pinili ay nakaranas ng destruction, ito ay maihambing natin sa ating mga buhay. Ano ba tayo nung mga wala pa tayo sa Panginoon? Di ba lahat tayo ay makasalanan? Wala tayong kinikilalang Panginoon. Amen po ba? Wasak na wasak tayo noon dahil sa kasalanan.
Hindi tayo kinilala ng Panginoon at hindi natin siya kinilala. Pero mapalad tayo dahil pinili niya tayo bilang kanyang mga anak. Inahalin tulad tayo kay Propeta Isaiah na siya magre-rebuild ng Jerusalem after destruction. Ang ating mga kaluluwa, mga kapatid, ang ating mga isipan, ang ating mga puso, wasak yan. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Gustong i-rebuild ng Panginoon kung sino tayo. Mula sa destruction to salvation. Kaya kung nga sinabi na ikinumpara tayo sa mga Israelites noon, dahil katulad ng mga Israelites, walang-wala tayo sa paningin ng Panginoon. At salamat, purihin ang Panginoon dahil tayo narito at nananatili tayo sa piling ng ating Panginoon. Ibig sabihin, gusto niyang mabago tayong lahat. Dahil habang nabubuhay tayo, wala tayong maasang pag-asa kung hindi lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya tayo nananatili dahil may affirmation tayong lahat na makakasiguro tayo sa lugar na ating pupuntahan pagdating ng araw. Amen. Gusto ng Panginoon na malaman natin kung ano-ano ang kanyang mga commandments para tayo ay matuto. Kahit sabi nating matanda ka na, tinuturuan ka pa rin ng Panginoon. Dahil ikaw ang pinili niya para magsabi sa mga nakababata sa kanya kung ikaw ay matanda na para magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Kaya huwag po nating alisin sa ating mga isipan, sa ating mga puso ang salita ng Diyos dahil yun ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Napakahalaga na tayo ay manatili sa Panginoon dahil siya ang ating tagapagtuwid ng mga bagay na ginagawa nating mali sa buhay. Itinutuwid tayo. Piniperfect niya tayo. Hinuhubog niya tayo para pagdating ng araw, pag na tayo'y nawala na sa mundong ito, anong sasabihin ng Panginoon sa atin? Welcome home. Magandang pakinggan ang sasabihin sa atin ng Panginoon na tayo ay wini-welcome niya doon sa ating pupuntahang buhay na walang hanggan. Hindi porke magtitiis ka dito dahil sa hirap, hindi mo na pasisiyan ang sarili mo. Mapalad ka dahil nasa Panginoon ka kahit nagtitiis ka. Amen po ba? Kagapay natin yon, hindi nawawala sa atin ng pagtitiis, paghihirap ng buhay. As long as we are in the Lord, dapat nating ipagmalaki yan. So, masasabi kong ang preaching na ito ay maikli lang dahil kanina nga sinabi ko sa inyo mula opening prayer, mula Bible study at sa ating praise and worship, kumilos na ang Espiritu ng Diyos hanggang sa mga sandaling ito, hanggang sa kanyang mga salita, pare-parehas. Mapapalad tayo dahil may Espiritong nag-isa na nagpapahiwatig na ng kapangyarihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa madaling salita, ang verse na ito, ang sintas na ito ay nagpapakita ito ng kapanatagan ng bawat isa na nasa piling ng ating Panginoon. Anumang dumating na oppression sa kanyang buhay, anumang anxiety, anuman ang mga mabibigat na mga bagay na kanyang pinagdadaanan, ang Diyos ang nagbibigay ng lutas na ito. Pag tayo ay in-oppress ng ating kalaban, physical man ito o spiritual, huwag tayong matitinag dahil nandyan ang Diyos na lumalaban para sa atin. Kaya sinabi ng
Isaiah 54:17, no weapon formed against us shall prosper, and no tongues in accusation with us we shall redeem. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Kaya lahat ng salita ng Diyos, kung alam mo lahat ito, hindi ka matitinag dahil ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Amen po. So, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan pag tayo lumapit sa Kanya. At lahat ng ating kahilingan, kung alam po natin ang Kanyang purpose sa ating mga buhay, ang Kanyang kalooban, ibibigay at ibibigay niya. Amen po ba? O sige, palakpakan po natin ang Panginoon. At ito ay tapos na. Pwede na kayong sumimangot. Sige, pwede tayo tumayo. Let us all bow our heads and pray to God. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga narinig naming mensahe sa inyo sa gabing ito, ay tunay nga po na there's no impossible with you. Manatili ang magtiwala lamang kami sa inyo, makakamtan namin lahat ang mga kahilingan po namin. Ang mahalaga, O Diyos, ay malaman namin ang iyong mga salita. Mag-ugat po nawa kami ng malalim ayon sa mga salitang nababasa, naririnig namin, O Diyos, para kahit anong bagyo ang dumating sa aming mga buhay, ay hindi kami matitinag. Nagpapasalamat po kaming lahat dahil kami ay pinili niyo upang maging saksi sa sanlibutan ito na kayo ay buhay at hindi nagpapabaya sa mga taong naglilingkod sa inyo. Maraming salamat dahil lahat ng mga problema sa aming mga buhay ay napaglalabanan po namin at napagtatagumpayan. Hindi namin ito na magagawa ng sarili naming kalakasan, O Diyos. Ang faith namin sa inyo, ang pagtitiwala sa inyo, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, O Diyos, para kami mapagtagumpay sa anumang bagay na nasa mundong ito. Tunay nga po na pag kami ay nananalig sa isang Diyos na tulad mo, hindi kami mabibigo dahil lahat ng mga bagay na iisipin namin, lahat ng mga magagandang bagay na wiwikain namin o sasabihin namin ay magkakaroon ng katuparan dahil ikaw ay walang imposible, O Lord God. Ikaw ang may akda ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito, kaya sa inyo kami nagtitiwala ng lubos. Lord, maraming salamat po sa salitang pinagkaloob mo sa amin para i-meditate ito at i-exercise namin ito para hindi po kami mandumo, panghinaan ng loob, kundi mapagtugumpayan ang mga bagay na aming kinakaharap. Maraming salamat sa pagpili nyo sa amin na maging witness sa mga taong gustong lumapit sa inyo para sila rin po ay magkaroon ng kaligtasan. Tunay nga po na mahal nyo ang bawat isa sa amin at ayaw nyo niyang mapahamak ang ninuman sa amin, O Diyos. Kaya nawa mapanatili namin ang aming mga buhay sa iyo, O Lord God, sa piling mo kung saan totoong may kagalakan sa iyong presensya. At ito ay aming pinagpapasalamat sa natatangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patuloy na pakikipag-isa ng Banal na Espiritu Santo. Kami pong lahat ay magwiwika na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.